Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Pinotektahan kita sa hinagpis na maaari mong maranasan. Ginawa ko ang lahat para hindi mo maramdamang dahil lamang sa isang pagkukulang, hindi ka na magiging sapat sa akin at sa ating pamilya. Inako ko ang kahinaang dudurog sa pagkatao mo! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Inako ko ang kahinaang dudurog sa pagkatao mo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang bukas. Sarap ng luto ngayon dito sa kantin. Gusto mo pa ba? Okay na po sa akin itong isang serving din. Ikaw, Kuya Carl, bakit hindi ka kumakain? Malamig niya yung pagkain mo. Kumain ka na, Carl. Minsan lang ako manlibre. Din pa ang nanlilibre sa atin, ha? What an honor! Bakit hindi niyo ako tinatanong kung bakit mababa ang mga grades ko? Yun naman ang rason kung bakit isinama niyo ako rito sa kantin, di ba? Mababa na naman ang grades mo. Wala namang bago dun eh. Tama si Kay. Wala namang bago. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Mas bumaba pa o tumaas ang grades mo. Bakit gusto mo pa akong kausapin? Hindi kita gustong kausapin. Gusto kong kumain kasabay kayong dalawa. Bakit hindi mo tinatanong kung bakit laging mababa ang grades ko? Kapag tinatanong ba kita, sasabihin mo ang dahilan? Ang gusto kong itanong, bakit hindi ka kumakain? Ito na, kakain na. Kunwari lang yan, Din. Hindi kasi kami nag-almusal kanina sa bahay eh. Bakit? Walang almusal. Tulog pa kasi. Aray ko. Bakit ka pa naniniko, kuya? Ano ba yan? Ubusin nyo na yan. Mamaya na tayo magkwentuhan. Salamat ulit sa treat, Din. You're the best. Good morning. Ay, gising ka na pala. Nakahanda na ang almusal. Wag mo na akong ipagbalot ng lunch. May lunch meeting ako mamaya. Hindi ito para sa'yo. Kanino pala? Doon sa dalawa kong estudyante. Napakaswerte naman ang mga estudyante mo. Ipinagbabalot mo pa ng lunch. Kung ang estudyante nga ay naasikaso ko pa, di ibig sabihin yan, mas maswerte ka dahil ikaw ang asawa ko. Nakahanda na rin yung damit mo na susuotin, pati yung sapatos mo. Oh, thanks, hon. Aalis ako ng maaga. Ay, o nga pala. Saan tayo magdi-dinner mamayang gabi? Dito. Bakit? Busy ka ba? Pwede namang umorder na lang tayo. Huwag mo sabihin, nakalimutan mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. O Carl, wala ka bang pasok? Bakit sabi ng student assistant ko nasa labas ka ng school? Ayaw kong pumasok. O bakit nag-uniform ka pa? Sana natulog ka na lang sa bahay niyo. Ayoko rin sa bahay. Mabuti pa sumama ka na lang dito. Ano to?
outreach program this coming October. Wala kang gagawin. Sumama ka lang. Kasama din ako dyan. I'll be heading the team. Eto. Lunch pack para sa inyo ni Kay. Why do you keep on feeding us? Siguro dahil marami kaming stock na pagkain sa bahay. Sushi yan. Sabi ni Kay, paborito mo daw yan. Isa pa pala, Carl. Stop smoking. Ha? Paano mo nalaman? 18 ka pa lang. Wala ka pang kakayahang bumili ng pangbisyo mo. Ibig sabihin nun, ang pera mo, galing yun sa mama mo, yung pinambibili mo ng sigarilyo. Magtrabaho ka muna para may pambili ka ng sigarilyo. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Oh, nakakapagod. Ay, nangangalay ng balikat ko. Ang hirap nitong tumatanda. Hello? Hello, Han. Asan ka na? Kanino pa kita inintay dito sa restaurant? Bakit? Naalala mo na ba ang okasyon? Hindi ko naman nakalimutan. Umuwi ka na lang. Matulog na lang tayo. Ano? Umorder na ako ng pagkain. Di kainin mo. Kanina pa ako nagsusorry sa'yo. Bakit ba hindi ka nakikinig? Kasal tayo ng 20 years, Edilberto. Araw-araw magkasama tayo. 50 anyos pa lang tayo, kaya imposibleng makalimutan mo ang wedding anniversary natin. Unless ulyanin ka na. Diretsahin mo nga ako. Ano bang ipinupunto mo? Kung hindi mo nakukuha yung main point, tigilan natin ang usapan na to. Parang kang sirang plaka pa ulit-ulit. Naririndi na ako sa'yo. Ang hirap sa inyong mga babae. Gusto nyo maintindihan kagad kayo. Kahit hindi naman ninyo nililinaw ang sinasabi nyo. Mga babae? Bakit? Ilang babae ba ang gumugulo sa isipan mo? Ha? Edilberto? Gloria? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Carl, anong klaseng grades to, ha? Akin na nga yan. Bakit kasi nakikialam kayo sa mga gamit ko? Talaga palang ayaw mong ipakita sa akin yung grades mo. Mong malaman kung panay ang pagbubulakbol mo, ha? Napapabarkada ka ba? Nagbibisyo ka ba? Ha? Nagbibisyo ka? Ano ba? Ha? Bitiwan mo Winawaldas mo lang bang perang pinaghihirapan ka? Ha? Ma, bitiwan mo si Kuya! Ano? Sabihin mo! Ano ba yan? Kung hindi mo aayusin yung pag-aaral mo, mas mabuti pang tumigil ka na lang. Wala kang kwentang anak! Kung wala akong kwentang anak, wala ka rin kwentang ina! Kuya! Anong sinabi mo, ha? Kuya, tama na! Tama na! Ano ba? Kung magsalita ka, parang napakabuti mong ina. Hindi mo nga kaya magluto ng almusal para sa amin ni Kay. Kasi inumaga ka lagi ng uwi dahil sa kananait life mo. Anong sinabi mo? Nakala mo ba hindi ko alam mga pinagagawa mo? Bakit? Ma! Buhay ko to! At wala kang pakialam kung anong ginagawa ko. Basta ang mahalaga na ibibigay ko mga pangangailangan nyo ni Kay. Pati ang mga luho nyo. Bakit? Ano bang mga pangangailangan namin? Alam mo ba kung ano? Sa tingin mo pera ang kailangan namin? Pwes! Isaksak mo sa baga mo ang pera mo! Kuya! Tira kayo! Sige! Lumayas ka sa bahay na to! Kung ayaw mong pinakikialaman kita, lumayas ka!
Salamat yan. Salamat. Wala akong ibang mapapainom sa iyo. Tumatanda na ako, kaya halos lahat na lang herbal ang iniinom ko. Mahirap na, may isa pa akong anak na hindi nakapag-aasawa, kaya ayoko pa mamatay. Kuya naman, 5 taon lang ang tanda mo sa akin. Iniisip po agad ang kamatayan. Eh, bakit hindi? Ilang kaklase ko na sa elementarya namatay. Yung pinakahuli, ninong ng anak ko. Inatake sa puso habang natutulog. Akala nila natutulog lang, yung pala ilang oras ng patay. Ay, Kaya ikaw, dapat hindi laging nakakulot yung noo mo. kuya. Wala ka namang anak. Kulang ang konsumisyon sa buhay mo. Pero marami ka ng wrinkles sa noo. Wala akong biological children. Pero sa loob ng mahigit 2 dekada, anak ng kung sino-sinong magulang ang nangungunsumi sa akin. Uy, ginusto mo yan eh. Sabi ko naman sa'yo noon, kumuha ka na lang ng business management course. Ayaw mo dahil gusto mo maging isang profesor. Hindi ka pa nakontento, kumuha ka pa ng doctorate. Kaya huwag ka magre-reklamo ngayon. Hindi naman ako nagrereklamo. Masaya ako na naging bahagi ako ng buhay ng napakaraming estudyante. Bakit ka nga pala naparito? Pinupuntahan mo lang naman ako kapag magulong isip mo. Kasi, kuya, Dahil ba kay Edelberto? Ma, hindi mo ba kakausapin si kuya? Hindi mo ba siya kukumbinsiing umuwi dito sa bahay? 1 linggo na siya hindi umuwi. Bakit? Kagustuhan ko ba yon? Siyang umalis. Siyang nagdesisyong maglayas. Pero ma, Oh, 1 linggo mong allowance. Kunin mo na yan at umalis ka na dito sa kwarto ko. Dahil pagod ako at gusto ko magpahinga. tama naman si kuya eh. Hindi mo naman talaga alam kung anong kailangan namin. Anong sinabi mo? Puro ka pera, ma. Akala mo ba pera lang ang kailangan namin ni kuya para mabuhay? Hindi mo man lang kami bigyan ng oras. Hindi mo man lang kami kausapin. Bakit ba pareho kayo ng kuya mo? Ang dadrama nyo? Drama? Sa tingin mo nagdadrama lang ako, ma? Alam mo ba kung gaano kahirap maging solo parent, ha, Kay? Kailangan ko magtrabaho para mabuhay ko kayo. Wala akong katuwang sa buhay. Hindi ba lang ba kayo nagtataka kung paano ko kayo na itataguyod? At kung lumalabas man ako para mag-relax, am I not allowed to do it? 18 years old pa lang ako nang ipinagbuntis ko ang kuya mo. Tapos after 2 years, nanganak uli ako sa'yo. Maaga ako nagpakasal sa tatay niyong walang kwenta. The 3 of you robbed my youth. Ngayon lang uli ako nagkakaroon ng pagkakataong magawa ang mga bagay na dapat ginawa ko nung kabataan ko. Kami? Kami ba ang sinisisi mo, ma? Bakit? Kagustuhan ba namin magpabuntis ka na maaga? Sumusobra ka na! Sinampal niyo ko? Ayusin mo yung pananalita mo, ha? Baka nakakalimutan mong ako ang ina mo! Kailan ka ba naging ina? Mabuti pa ang din namin may pakialam sa amin. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamalasakit ng isang tunay na ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang.
May pangako ang bukas. Maupo ka, Kuya Manny. Ah, Mabuti, nabutan mo ko. May pupuntahan sana ako eh. mukhang masyado kang abala. Plano ko kasing lakihan itong pwesto ko rito para mas maraming customers ang ma-accommodate. Maganda ang negosyo mo ngayon. Oo, Kuya. Kumusta kayo ni Gloria? Maayos naman kami. Dati lang naman. Ang sabi mo, palalakihin mo itong building na to. Sabi mo kanina. Ilan taon na ba itong ganito? Matagal na ang pwesto namin dito kaya nakailang beses nang na-renovate ito. Ganun talaga. Dapat may improvements. Hindi pwedeng parang ganun na lang, di ba? Magsasawa ang mga customer mo niyan. At isa pa, maluluma itong building. Papangit. Rurupok. Darating ang araw, tuluyang masisira. Ganyan din sa relasyon. Kapag naging kampante ka, darating ang araw na maaaring ikaw o ang asawa mo magsawa o mapagod. At kapag nasira na ang tahanang dati mong inuuwian, maaaring maghanap ka ng ibang masisilungan. Ang lalim yata ng pinaguhugutan mo, Kuya Manny. Alagaan mong kapatid ko. Ingatan mong inyong pamilya. Pinatawag niyo raw po ako. Oh, Carl, Bakit po? pinatawag kita dahil... Ikaw ba mabaho? Kung may sasabihin kayo, bilisan niyo na. Pack your things for 2 days. 2 araw yung outreach program natin. Yun lang? Nalaman ko, hindi ka raw umuwi sa inyo. Sinabi pa yata ni Kay. Mamaya, umuwi ka na. Ayoko. Umuwi ka na mamaya. Hindi kita tinatanong ng mga dahilan mo kung bakit mo ginagawa mga yon. Alam ko na kung anong dahilan. Pero hindi ibig sabihin, panonoorin na lang kita. Kung sasabihin mong hindi kita nauunawaan, well, pwedeng hindi ko alam ang eksaktong nararamdaman mo, but hindi ibig sabihin nun, hahayaan ko sirain ang iyong buhay. Carl, matalino ka. Gamitin mo ang iyong talino sa paggawa ng tamang desisyon. Hindi ka pwedeng magrebelde habang buhay. Kung gusto mong may magbago sa takbo ng iyong buhay ngayon o ng pamilya mo, simulan mo yun sa iyong sarili. Bago mo sabihin na hindi mabuting ina ang nanay mo. Maging mabuti ka munang anak. Bago mo sabihin na hindi ako mabuting guro dahil pakialamera ako. Maging mabuti ka munang estudyante. Stop judging people. Do your own part. Nagkakaintindihan ba tayo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit kailangan mo pang sabihin kay Dean na naglayas ako? Kung hindi ko sinabi,
Baka hanggang ngayon wala ka pa rito sa bahay. Kuya, wag mo na uling gagawin yun, ha? Alam mo naman tayong dalawa lang magkasama dito. Kapag wala ka, wala na akong kasama. Maliligo lang ako. Oo nga, buti pa nga. Nangangamoy ka na yun. Bakit kasi isang para sa damit lang binigay mo sa akin? Siyempre, para umuwi ka nga kaagad. Umuwi ka na pala. Sino nakakumbinsi sa'yong umuwi? Yung Dean na ipinagmamalaki nitong kapatid mo? Bakit sinabi mo sa kanya? Sorry na, kuya. Mas mabuti ba siyang ina kesa sa akin, ha, Carl? Dahil sa kanya, nakikinig ka. Pero sa akin, bingi ka sa lahat ng sinasabi ko. Maliligo na ako. Ganyan ba ang tinuturo niya sa'yo? Ang tumalikod kapag kinakausap na nakatatanda? Ma, pwede ba? Maglayas ka uli! Subukan mo at itatapon ko lahat ng mga gamit mo sa labas ng bahay na to. Hindi na kita pauuwian dito, kahit kailan! Carl, uuwi ka na? Yes, Dean. Kaya nga nakaligo na siya at mabango na rin ang damit niya. Dinalhan ka namin nito. Oh, ano to? Ginger tea. Oh. Nakuha namin sa bahay. Naku, baka sa mama niyo ito. Dalawa naman yan, Dean. Iniwan namin yung isa, if ever hanapin ni Mama. Thanks. Oh, Carl, hindi ka magsasalita? Aalis na kami. Oh, make sure na... Knock, knock. Husband ko. Ay, good morning, morning po. po. Hi, good morning. Mga model students ba kayo? I've heard maraming fans na estudyante ng asawa ko dahil napakagaling niyang din. Yes, sir. She's the best. Aalis na po kami. Bye, Dean. Bye, sir. Nice meeting you. Nice meeting you too. Bye. Sige po. Napadaan ka. Nagsara kasi ako ng maaga. Sabi ko, susunduin kita rito para sabay na tayo mag-dinner at At saan galing itong ginger tea na ito? dun sa dalaw kong estudyante, gusto mo? No. Pwede ko ba tumanggap ng regalo from them? Hindi. Pero kasi yung dalawang yon para ko ng anak. Lagi naman ganyan ang turing mo sa mga estudyante mo. Hindi tayo nabigyan ng sariling anak, but you're blessed dahil isa kang educator at marami kang kasama mga estudyante. At least, napupunuan nila ang kakulangan sa buhay mo. Naiingit ka na naman ba sa akin? Somehow, Pwede ka pa namang maging guro. ano ituturo ko? How to stay handsome despite your age? Yabang. Sana mabuti pa umuwi na nga tayo. Hindi tayo uuwi. Magdi-dinner tayo sa labas. My treat. Anong sabi niya, Ma? Mag-aasawa ka uli? Bakit? Bakit bigla mo naisipang mag-asawa uli? Ma, 16 years old na ako. Si Kuya binata na. What's the point? That's the point! Tumatanda na ako at lumalaki na rin kayo. Ayoko mabuhay ng mag-isa? May boyfriend ka ba? Meron? Ma! Paano kung ang boyfriend mo na naman na yan, gaya rin ang papa namin na irresponsable? What if hindi? Siya ba yung nagbigay ng ginger tea na yon sa'yo? Paano mo nalaman? Sino ba namang iba magbibigay sa'yo ng mga regalo? Wala ka namang mga kaibigang nagre-regalo sa'yo. Napaka-observant mong bata ka. Well, going back to the topic, bakit ka pa mag-aasawa uli? At saka sino
ba yan? Paano kung di namin makasundo ni Kuya? You will meet him soon. Bahala ka sa buhay mo. Kung yan ang gusto mo. Di ka namin pipigilan. Total, malaki na kami ni Kay. Kaya na namin ang buhay namin. Is that a blessing, Carl? Mag-ready pa ako. It's a no for me. Huh. Okay lang. Ang blessing lang naman ng kuya mo ang hinihingi ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya, huwag kang pumayag na mag-asawa uli si Mama, ha? Ayoko! Isa pa, kapag nag-asawa siya, makakasama natin dito yung lalaking yun. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Anong sasabihin ng mga friends ko? Pwede ba? Kanina ka pa dyan. Paulit-ulit naman ang sinasabi mo. Eh kasi naman eh. Nag-review ako, huwag ka maingay. Oo, ngayon nag-aaral ka na. Bakit? Gusto mo na maging mabuting estudyante? Nakita ko rin, wala na yung pakete ng sigarilyo dyan sa drawer mo. Nakikialam ka ba sa mga gamit ko? Well, minsan, depende sa mood ko. Lalagyan ko nga ng lock ang kwarto ko. Sama mo naman, kuya. Huwag ka sabi maingay, ano ka ba? Kuya, kasi bakit ba pumayag ka? Sa tingin mo, mapipigilan mo si Mama? Matagal niya na siguro karelasyon yun. Para sabihin niya na gusto na yung mag-asawa uli. Sa tingin mo ba, may magagawa tayo? Kahit naman kumontra ako, alam kong ipipilit niya pa rin ang gusto niya. Paano na tayo? Paano tayo, kuya? The food is good, ha? First time mo akong dinala dito. At wala naman tayong okasyon na sinaselebrate. Anong dahilan? Oh, ang lalim ng buntong hininga na yun, ha? Gloria, we've been together for 2 decades. Ginawa nating masaya ang ating pagsasama sa kabila ng mga pagkukulang natin. At sa kabila ng katotohanan hindi tayo nagkaroon ng anak. Masaya ako sa loob ng mga panahong kasama kita. Masasabi kong mapalad akong ikaw ang naging asawa ko at kasama ko sa nakalipas na mga panahon. You're a great woman. Wala akong masabi sa pag-aalaga mo sa akin at sa ating tahanan. Napakabuti mong tao para saktan. Why are you saying this? Let's get an annulment. Maghiwalay na tayo. Ano? Alam kong kahit hindi mo ako kinakausap, alam kong alam mo. Dahil matalino ka, hindi ka tanga. At ayokong magpakatanga ka para sa akin. I don't deserve you. Kaya, maghiwalay na tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Alam mo ba kung nasaan si Dean? Hindi. Ilang araw na siya hindi pumapasok. Hindi na siya sumama sa outreach program na dapat siya ang head. Baka naman may sakit. Eh, kumusta
Kamusta nga pala yung outreach, kuya? Gusto ko rin sumama minsan, ha? Fulfilling. Next time, sumama ka. Anong natutunan mo? Marami. Kaya nga gusto ko sana siyang makausap. Try ko kayang i-text. Baka nagbakasyon. Huwag mo nang istorbohin. Siya nga pala. Umuwi raw tayo ng maaga, sabi ni Mama. Bakit? Bakit hindi ka pumapasok? Wala akong lakas para ihakbang ang mga paa ko palabas ng bahay na ito, kuya. Gloria, mas mabuti na ito kesa naaktuhan mo pa siya na nambababae. Mas mainam nung sinabi niya kaagad ang totoo sa'yo. Kaagad? Matagal ko nang napapansin na may nagbago kay Ed. Matagal niya na ako niloloko. Alam ko yun. Inunahan niya lang ako dahil napapansin niyang nakakahalata na ako. Siguro dahil kinausap ko siya. Ayaw niyang dumating sa puntong maaaktuhan ko pa siya. Pinoprotektahan niya ang kanyang babae. Palayain mo na siya. Hindi maaaring patuloy kayong magsama. Pero, Gloria, ganun lang ba yun? Ganito ba mag-asawa, kuya? Na kapag tumagal na kayo ng ilang dekada, pwede nyo na lang basta itapon ang isa't isa? sabihin na lang nating isa ka sa mga hindi pinalad. Bakit? Ano ba nagawa ko? Mabuti naman akong asawa. Mabuti kang tao, pero hindi ka pinalad sa asawa mo. Kaya ko makipaghiwalay pero hindi ko kayang maintindihan kung bakit. Kung bakit kailangan kong pagdaanan ito. Bakit ako? Bakit kami? Ipagpasalamat mo na lang. Wala kayong anak na maaaring maapektuhan sa paghihiwalay ninyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Sinabi mo na pala sa kanya? Anong reaction niya? Hindi siya umimik. Hindi pa kami nag-uusap uli. Pero thank you, Han. Salamat dahil akong pinili mo. Kapag hiwalay na kayo, hindi na tayo magtatago. Hindi na tayo magkikita ng palihim. Salamat dahil tiniis mo ang ganitong sitwasyon sa loob ng 3 taon. Dahil alam kong darating ang ganitong pagkakataon na magiging malaya na tayo. Matagal ang proseso ng annulment kaya baka matagalan pa bago tayo makapagpaksan. It's okay. Ang mahalaga, may progress na. Teka, kailan mo nga pala ako ipakikilala sa mga anak mo? Soon. Sinabi ko na sa kanila ang plano kong mag-asawa ulit. Anong sabi nila? Binigyan naman ako ng blessing ng panganay ko, kaya wala ka nang dapat na ipag-alala. Matanggap kaya nila ako? Of course! Alam kong may longing pareho sa father figure ang mga anak kong yun. Kaya, tsak na makakasundo mo sila.
Sa isang bahay na ako titira. Pinalinisan ko na kahapon. Inimpake ko na rin yung mga damit mo. Ipakukuha ko na lang ang iba kong mga gamit dito. Pareho naman tayong may sariling sasakyan, so walang problema. Yung photo album ng wedding natin. Huwag mo yung dadalhin. Yun na lang ang hihilingin ko sa'yo. Sure. Bakit nga pala sa isang bahay ka titira? Wala bang bahay yung kinakasama mo? May dalawa siyang anak. Mas mainam kung lilipat ako sa bahay nila kapag kasal na kami. Bakit? Kaya ka ba na humaling sa kanya? Dahil may anak siya? Gloria, huwag mong isiping hihiwalayan kita dahil sa diferensya mo. Mabuti naman kung ganon. By the way, hindi ka raw pumapasok sa trabaho ilang araw na. Papasok na ako ngayon. Maghihiwalay lang tayo pero may kanya-kanya pa rin tayong buhay na dapat nating halikahan. Huwag mo sanang pababayaan ang sarili mo. Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya kong sarili ko. Napaka-fulfilling ng outreach kasi ang dami kong namit ng mga kabataan. Halos lahat sila out-of-school youth. Karamihan sa kanila hindi nakapag-aral dahil walang maayos na trabaho yung kanilang mga magulang. Kaya ba, pinasama ako para ma-realize ko na blessed talaga ako dahil nakakapag-aral ako. Matalino ka. Alam kong hindi mo kailangan ng sagot sa tanong ko. Thank you, Dean. Alam ko, madalas disrespectful ako sa'yo. Salamat sa pagtsatsaga mo sa akin. Sa amin ni Kay. At sa iba pang mga estudyante. Salamat dahil kahit napakarami mong pinagkakaabalahan, kahit ang dami mong ginagawa, at ang dami mong obligasyon, nagbibigay ka ng oras sa mga kagaya kong estudyante na may pinagdaraanan, na may problema, at mga isyu sa buhay. Salamat dahil kahit hindi ka namin nanay, we feel na mahal mo kami bilang isang ina. Ang babaw yata ng luha ko ngayon. Kahit sarili kong ina, hindi nag-aksaya ng oras para unawain ako, kausapin ako, o kaya naman, alamin kung ano mga pinagdaraanan ko. Pero ikaw, inuunawa mo lahat sa amin. Balang araw, gusto ko rin maging educator na kagaya mo. Gusto ko rin maging mahalagang bahagi ng buhay ng mga estudyante. Din, sorry kung pinapaiyak kita. Buti na lang, walang ibang tao dito sa office mo. Knock, knock! Dean! Ay, Dean, nandito ka na! Are you crying? Okay. Salamat sa inyong dalawa. At kababalik ko lang ng office. At kayo agad yung nakausap ko. Napakapalad ng mama ninyo sa inyo. Dean, bakit ka umiiyak? Wala. Mabuti pa kumain na tayo. Huwag yung sa kantina. Lumabas tayo. Sure, gutom na nga ako eh. Pero this time, huwag mo na kami lilibre. KK binalan tayo. Ayos ba? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Kuya, anong iniisip mo?
Kanina ka pa walang kibo dyan. Kay, Mm. alam mo, nararamdaman ko, may mabigat na pinagdaraanan si Tin. Bakit? Iba yung iyak niya kanina. Parang natrigger ko lang siya pero hindi naman talaga ako dahilan kung bakit umiyak siya ng ganun. Ano kaya? Tanungin kaya natin siya. Tayo kapag may problema tayo, dinadamayan niya tayo. Well, it's about time na tayo naman ang dumamay sa kanya. Wala siyang anak, di ba? Ang alam ko, sabi ng teacher namin nakaklose niya rin, wala raw anak si Dean kasi baok daw siya. Paano kaya sila ng asawa niya? Ayos lang ba sa mag-asawa ang walang anak? Ewan, sayang nga eh. Kung may anak siya, napakaswerte ng anak niya. Siguro napakatalino gaya niya, tapos alagang-alaga niya pa. Sana tayo na lang ang naging anak niya. Eh, kuya, baka marinig ka na naman ni mama. Totoo naman, di ba? Buti pa ang isang guro na hindi naman nating kadugo. Nagmamalasakit sa atin. Si mama, kinausap lang tayo nang sinabi niya mag-aasawa uli siya. Pero kapag may problema tayo, hindi man niya lang tayo kinakausap o tinatanong kung anong problema natin. Mabuti pa ang mga estudyante ko. Nakikita ang halaga ko. Pero ang sarili kong asawa, Nagsiself-pity ka na naman. kuya, alam mo, iniisip ko, kung may anak kaya kami ni Ed, hihiwalayan niya rin kaya ako. Darating kaya siya sa ganitong punto? Mapo-frustrate ka lang kapag inisip mo yan. I can't help it, kuya. Bakit ka pa magtatanong kung hindi naman masasagot? Pinipilit kong unawain ang sitwasyon. Pinipilit kong kayanin, pero durog na durog ng puso ko ngayon. Ang sakit-sakit. Sige lang. Iiyak mo yan. Sana noon pa niya ako iniwan. Nung mga bata pa kami. Nung hindi pa kami nagsama ng matagal. Nung hindi ko pa tinatak sa isip ko. Natatanda kaming magkasama. Tatanda kami hindi bilang isang mag-asawa, kundi bilang isang pamilya. Madalas kong tanungin ang sarili ko, bakit? Bakit kailangan niyang gawin sa akin ito? Bakit? Sa wakas, nakapasok din ako sa bahay niyo. Pasensya ka na. Hindi ako kasing yaman mo, kaya maliit at simple lang ang bahay namin. Kapag kasal na tayo, doon na kayo titira sa isa kong bahay. Sure? Sure. Ay, maupo ka muna dyan. Jack, darating na yung mga anak ko. Ipakikilala kita sa kanila. Medyo kinakabahan ako eh. Sabi ko naman sa'yo, magugustuhan ka nila. Kuya naman, sabi ko sa'yo, ako na lang gagamit yan. Andito na sila. Ito ba? Mabuti nakauwi na kayo. Ay, maaga ka yata ngayon. Ma? Carl? Kay? Meet your future stepfather, si Ed. Hi. Teka. You look familiar. Oh no! Bakit? Silang mga anak mo? Kilala mo ba sila? Magkakakilala ba kayo?
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma, ano to? Ma! Are you his mistress? Ano bang sinasabi niyong dalawa? Kids, calm down. Hindi na kami mga bata. Huwag mo kaming tatawagin kids. Paano ka nila nakilala? Din nila ang asawa ko. Nang sinabi mo mag-aasawa ka uli, siya ang tinutukoy mo? Isang married man? Carl, pwede ba? Ayusin mong pananalita mo. Bakit? Ayaw mong marinig ang katotohanan? Akala ko, nang sinabi mong magpapakasal ka, you're referring to a good man. Someone better than our father. Kaya ba umiiyak si Dean nung nakaraan? Kasi nalaman niyang tungkol sa inyo? Carl, Kay, pwede ba makinig kayo sa akin? Hiwalay na sila. Kahit balibalik ta rin niyo pa ang mundo, hindi mo mababago ang katotohanan ng isa kang kabit. Anong sinabi mo? Eileen, tama na. Umalis ka dito. At kahit kailan, wag mo na uling susubukang iapak ang mga paa mo sa pamamahay namin! Kuya, paano to? Paano natin sasabihin kay Dean ang nalalaman natin? Mapapraning na ako. Kanina pa ako nag-iisip. Sa tingin mo, hindi pa niya alam? Pakiramdam ko tama ka. May iba siyang problema nung umiyak siya habang kausap mo siya. Baka nga, ito na to. Pero, paano natin sasabihin sa kanyang ang karelasyon ng asawa niya ay ang mama natin? Hindi ako titigil hanggat hindi naghihiwalay si Mama at ang lalaking yon. Anong gagawin mo, kuya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Matataas ang grades mo ngayon, ha? You're getting better. Carl, nagiging mabuting estudyante ka na ba ngayon? Hey, nakikinig ka ba sa akin? Ho? Malalim yata ang iniisip mo. Bakit? Dati, hindi ka naman nagtatanong ng bakit. Dahil this time, hindi ko alam ang dahilan. So noon, alam mo may problema ako sa bahay. Kaya hindi mo ako tinatanong kung bakit. Wala namang ibang dahilan ng isang anak kapag nagpapakita ng rebellious attitude, kundi ang kanyang pamilya. Bakit? Pero kung ayaw mong sabihin sa akin, Sorry. but, I'm sorry, Dean. bakit siya nagsasorry? Wala bang tao sa office na to? Wala akong makitang tao. Hi! I am here to see the dean. I am the dean. Oh! Ikaw pala. Have a sip? Mukha
namang may asim ka pa. Ano? Ako si Eileen, ang karelasyon ni Edelberto. You mean? Kabit ng asawa ko? Para sa'yo, kabit ako. Pero para sa Wala asawa akong mo... pakialam kung anong trato niya sa'yo. Pwede ko bang malaman kung bakit ka nandito sa office ko? Sa katunayan, ang ini-entertain ko lang dito ay mga job-related issues and concerns. So, ibig sabihin nun, ang kinakausap ko lang dito ay ang mga guro, estudyante, guardian, o magulang ng mga estudyante ko. Sa tingin ko, wala ka sa mga nabanggit kong kategorya. Actually, kasama ako. Are you a teacher? Nope. Andun ako sa huling sinabi mo. Magulang ng mga estudyante. May anak ka? Si Carl at Kay, sa katunayan, madalas ka nalang ipagmalaki sa akin. Ikaw? Ikaw ang ina ni na Carl at Kay? Nagulat ka yata. Masyadong maliit ang mundo, di ba? Anyway, gusto lang talaga kitang makilala. Mukhang nakikinig kasi sa'yo mga anak ko. So, sana, kausapin mo rin sila at sabihin mong tanggapin na nila ang ex mo bilang stepfather nila. Matagal pa naman yata ang process ng annulment nyo, pero gusto kong unti-unti na nilang i-welcome ang idea na magkakaroon na sila ng father figure. I-build up mo na rin ang ex mo sa kanila. Ang kapal pala ng mukha mo. Isipin mo na lang, I am doing you a favor. At least ako, maibibigay ko kay Ed ang hindi mo naibigay sa kanya. It is not too late for him to be a father. Hindi lang sa dalawa kong anak, kundi sa totoo niyang anak. Anong sabi mo? Gusto ko sana si Ed ang unang makaalam, pero mukhang sasabihin ko na sa'yo. Yes, I am pregnant. Hindi. Bata pa naman kasi ako. I'm only 37. Maaga lang ako nabuntis. At least, this time, bago man lang tuluyang tumanda si Ed, maranasan niya mag-alaga ng sarili niyang anak. Ng anak na hindi mo kayang ibigay. Paano mo nalamang naririto ko? Hindi na yun mahalaga. Alam ba ng mama mo na narito ka? Wala ka bang pasok? Wala ka sa posisyon para mag-alala sa akin. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ka namin matatanggap bilang stepfather. Kaya mas mabuti pa, layuan mo na si mama. Sorry, pero hindi pwede. Lalo na ngayon. You're a cheater. Ano? Wala ka rin pinagkaiba sa tatay namin ni Kay. Binuntis si mama, tapos na magsawa na, iniwan siya dahil sa ibang babae. Ganun ka rin. May asawa ka, pero pumatol ka sa iba. Hindi kita gusto para sa kanya. Oo, hindi siya mabuting ina. Dahil lagi niyang isinusumbat sa amin na dahil sa amin ni Kay, nawalan siya ng pagkakataong ma-enjoy ang kabataan niya. Hindi niya kami binibigyan ng oras dahil akala niya pera lang ang kailangan namin ni Kay para mabuhay. Pero hindi ko na mababago ang katotohanan ng ina ko siya. At kailangan ko siyang protektahan sa mga taong katulad mo. Carl, Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. At wag na wag ka na rin babalik kay Dean. She doesn't deserve you. Napakabuti niyang tao para magkaroon ng asawang kagaya mo. Wala kang kwentang tao! oh, napakatapang na bata. Pero hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinis.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Kung hindi ko pa kayo pinatawag, hindi pa kayo pupunta dito. Iniiwasan niyo ba ako? Hindi po. Busy lang kasi kami ni Kuya. Carl, totoo ba yon? Nagre-review po kami pareho. Hindi naman tayong tatlo mga bobo, di ba? Alam kong pare-pareho na nating alam ang mga nangyayari ngayon sa ating mga pamilya. Pero ayokong isipin ninyong dalawa na may kasalanan kayo sa lahat ng ito. Wala kayong kinalaman dito. Ang kasalanan ng mama ninyo, hindi nyo kasalanan. At gusto kong sabihin sa inyo na walang magbabago sa pagtingin ko sa inyong dalawa dahil lamang sa relasyon ng asawa ko at ng mama nyo. Para ko na kayong mga anak at mahalaga kayo sa akin. I'm sorry. Sorry din. Kami na ang humihingi ng patawad sa ginawa ni Mama. No, hindi nyo kailangan gawin yan. Masyado pa kayong mga bata para humarap sa ganitong problema. Ayokong mag-focus kayo sa ganitong sitwasyon. Mga estudyante kayo, kaya ang pagiging estudyante lang ang bigyan nyo ng atensyon, okay? Hayaan nyo na sa aming matatanda ang problemang ito. Kapag pumupunta ang asawa ko sa bahay ninyo, kung ayaw nyo siyang kausapin, huwag nyo na lang siyang pansinin. I assure you, everything will be all right. Paano? Basta, huwag nyo na itong problemahin. Ayokong maapektuhan ang inyong pag-aaral dahil dito, okay? Basta pangako nyo sa akin. Ha? Pangako din. Okay? Thank you, Tin. Baka kapag may nakakita sa ating iyayakap kita, isipin ng ibang estudyante, ikaw na ang pinakapaborito ko, aawain ka nila. Wala akong pakialam. Basta feeling ko, you need a hug. Salamat sa inyong dalawa. Nakuha ko na ang lahat ng mga gamit ko. Maghihintay na lang tayo sa proseso ng annulment natin. Ed, Bakit? bago ka umalis, pwede ko bang malaman kung bakit ka naghanap ng iba? Para ano pa? Dahil ba sa wala tayong anak? Ano pa bang puntong pag-usapan natin ito? Sana naghanap ka ng ipapalit sa akin, yung matinong babae. Yung higit pa sa akin. Yung mas matapat pa kaysa sa akin. Yung mas mabuti pa kaysa sa akin. Bakit kailangan mong pumatol sa isang babaeng katulad ni Eileen? Bakit? Ano ba si Eileen, ha? Nakahigit siya sa'yo dahil kaya niyang ibigay sa akin ang hindi mo kayang ibigay. Alin? Ang anak? Oh, buntis si Eileen. Magkakaanak na kami. Mararanasan ko na kung paano maging isang ama. Bago man lang ako mawala sa mundong ito, mararanasan kong maging isang ama. Hindi mo anak ang anak ni Eileen. Hindi ikaw ang ama ng ipinagbubuntis niya. Ano? Niloloko ka na babae mo. Hindi ka magkakaanak. Kahit sino pang babaeng patulan mo, hindi ka magkakaanak. At bakit hindi? Dahil baog ka, naririnig mo? Sa ating dalawa, ikaw ang baog, hindi ako. Ano? Natakot akong isipin mong inutil ka. Natakot akong kundinahin mo ang sarili mo at isipin mong ikaw ang may pagkukulang sa ating dalawa. Kaya kinausap ko noon si Diana, sabihin niya, ako ang may diferensya. Gloria! Pinotektahan kita sa hinagpis na maaari mong maranasan. Ginawa ko ang lahat para hindi mo maramdaman na dahil lamang sa isang pagkukulang, hindi ka na magiging sapat sa akin at sa ating pamilya. Kaya inako ko ang kahinaang dudurog sa pagkatao mo.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang si Eileen. Ginugulo mo lang ang isip ko. Ginagawa mo ito para bumalik ako sa'yo. Isang beses lang ako nagsinungaling sa'yo. At ngayon, pinagsisisihan kong ginawa ko yon. Siguro, kung hindi ko pinagtakpan ang diferensya mo, kahit pa paano hindi hahantong sa ganito ang lahat. Sana, hinayaan na lang kitang nadurog at nasaktan. Mas makakaya ko pang makita kang naghihinagpis kaysa makita kang iputan sa ulo at insultuhin ang isang babaeng mababa ang uri. Gugutom na ako. Ano kaya kung may almusal na? May humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Sino kaya ito? Oh, wala naman bumababa. Kay! Weekend ngayon. Umorder na lang kayo ng pagkain. Kahit naman weekdays, sumo-order lang kami ng pagkain. Alis ka? Oo. Kayo nang bahala rito. Ma! Yung asawa ba yan ni Dean? Hindi ba sabi namin sa inyo, ni Kuya? Layuan niya na siya. Kay, ang aga-aga. Tigilan mo nga ako. Diyan ka na. Tigas-tigas talaga ng ulo ni Mama. Paano ba namin sila mapaghihiwalay na dalawa? Hanggang ngayon, naaawa pa rin ako kay Dean. Napakabuti niyang tao para maranasan ng ganitong heartbreak. Aga pa para mamroblema. Buti patawagin ko si Kuya. Mamamalengke na lang kami, tapos kami na lang ang magluluto. Kay, Kuya! Gising ka na pala eh. may almusal? Bigit mo mata mo. Bakit? Basta, bigit mo yung mata mo. Ayan. Tapos, Anong nakikita mo? malamang wala. Yun, di wala. Ikaw talaga, kung ano-anong nalalaman mo eh. Natutunan ko yun sa kaklase ko. Corny, no? Sino yun? May huminto na naman sa sakyan. Bakit? Sinundo na si Mama kanina ng isa rin sa sakyan eh. Anong ginagawa niya rito? Yung asawa ni Dean ang bumaba. Sabi ko sa kanya, wag na siyang aapak sa pamamahay natin. Kuya, teka lang. Bakit? Hindi pa ako kumakatok. Pinagbuksan mo na ako ng pinto. Bakit kayo naririto? Pasensya na kayo. Gusto kong makausap ang mama niyo. Hindi ikaw ang sumundo sa kanya? Sumundo? May sumundo sa kanya sa sakyan kanina lang eh. Ganun ba? Teka lang po! Kay! Kay, bakit? Kung hindi siya ang sumundo kay Mama kanina, sino? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ka rin nakatiis. Sinabi mo pa rin sa kanya ang totoo. Dahil hindi ko kayang makitang niyuyura ka ng ibang babae, ang lalaking pinrotektahan ko sa loob ng napakahabang panahon, Kuya. Dahil sa kabila ng lahat, mahal mo pa rin si Edelberto. Dahil sumumpa ako sa harap ng altar. At kahit kailan, hindi ko makakalimutan yun. Nagsinungaling ka para protektahan siya. Ngayon, ipinagtapat mo ang totoo para sa parehong dahilan.
Ginawa mo na lahat para sa kanya. Tama na, Gloria. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na ganito ang wakas ng aming kwento. Napakasakit. Napakasakit sa akin tanggapin na sa ganito matatapos ang lahat, kuya. Gustuhin ko mang magalit. Pero nangingibabaw pa rin ang awang nararamdaman ko para sa aking asawa. Kita na ang baby bump ko. Salamat, baby. You are my savior. Konting kembot na lang. Hindi na ako kakayod na parang kalabaw. Para lang buhayin ng dalawa mong kapatid. Dahil sa'yo, magagawa ko ng lahat ng gusto kong gawin. Eileen! Ed! Hindi kita makontak mula pa kahapon. Aray ko! Magsabi ka sa akin Ang ng braso totoo. ko! Aray ko, nasasaktan Magsabi ako! ka ng totoo. Sa akin ba talagang batang yan? Ano bang klaseng tanong yan? Ako bang ama ng pinagbubuntis mo? Oo! Sinungaling! Aray ko! Anong akala mo? Akin, bobo? Tanga! Napakabababa ng tingin mo sa pagkalalaki ko para yurata ang pagkatao ko ng ganito! Nasasaktan ako! Ano ba? Nagtiwala ako sa'yo. Naging totoo ako sa'yo. Minahal kita. Iniwan ko ang asawa ko dahil sa'yo. Dahil akala ko ikaw ang pupuno sa pagkukulang niya. Pero ano itong ginawa mo, ha? Ano itong ginawa mo sa akin, ha? Huwag mo ko sakalin! Ginawa mo Di ako akong katatawanan. makahinga! Ginawa mo akong tanga. Mama! Papatayin kita. Papatayin kita. Kinasusuklaman kita. Kahit kailan, hindi kita mapapatawad. Aray ko! Ay, Diyos ko! Ang tiyan ko! Dugo! Dinuduro ka ba? Hindi! Hingi ka ng tulong! Bilisan mo! Bakit hindi ka sa amin nagsabing buntis ka, Ma? Kailan ba ako nagsabi sa inyo ng mga nangyayari sa buhay ko? Alam ko, eventually malalaman nyo rin kaya wala nang dahilan pa para sabihin ko sa inyo. Sino nga man yan? Bakit dinala niyo pa ako rito sa ospital? Yun ang pagkakataon yung makaganti sa akin. Sana, hinayaan niyo na lang ako mamatay sa kamay ni Edelberto. Masama akong ina. Kaya ba gusto mo ring maging masama kaming anak? Hindi man namin alam kung sinong ama ng dinadala mo, Ma. Pero alam namin kapatid namin siya. Hindi namin siya kayang pabayaan. Patawarin niyo ako. Mula noon hanggang ngayon, lahat mali ang mga ginagawa kong desisyon. Madalas sa inyo ko ibinubunto ng sisi dahil ayokong tanggapin na akong may pagkakamali. Sana hindi na lang ako naging ina niyo. Hindi ako karapat-dapat maging isang magulang. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nalaman kong ikaw ang nagsugod sa akin sa ospital. Tinawagan ako ni Kay. Mabuti na lang. Malapit lang itong school. Kung natagalan pa, baka nawala yung anak mo. Ito ba yung sinasabing love your enemy? Totoong you are my enemy. But I don't love you. At wala akong planong bahagian ka ng kahit katiting na pagmamahal o pagmamalasakit. Alam ko. Pero alam ko kung anong tama at anong mali. Ginawa ko lang kung anong tama. You are a tough woman. I have to. I must say, you're one ambitious woman. Masyado kang ambisyosa to the point na halos ialay mo na ang kaluluwa mo sa impyerno. Pero hindi pa huli ang lahat. May buhay na pumipintig dyan sa tiyan mo. Biniyayaan ka pa rin ng Diyos sa kabila ng lahat. Sana, huwag mong sayangin ang biyayang yan. May panahon ka pa para magbago. Marami ba kayong allowance at nililibre niyo ako? Galing yan sa ipon namin, Din. Salamat. Makakatipid ako ngayon. Oh, kumusta ang mama niyo? Sensitive yung pagbubuntis niya. Inaalagaan niyo ba? Dinala namin siya sa klinik kahapon. And it's a girl! Oh, may gender na? Sana kasing ganda ko siya. Asan ang ganda mo? Everywhere! Paano kung kamukha pala ng kuya mo? Nako! Gusto ko nga sana lalaki. Para may magmamana ng mga uniforms ko. Naku. As if naman yan pang uniform natin kapag lumaki na yung bata. Oo nga. Pero, Din, salamat sa lahat. Nagbago ka na ba? Hindi ka na ba si Mr. Cold-Hearted? Grateful lang talaga kami sa iyo, Din. Tinuruan mo kaming mag-respond sa mga situations na hindi batay sa emosyon, kundi sa kung ano ang tama. Ikaw ang second mother namin. Kaya sana, kahit na hindi na kami estudyante rito, ituring mo pa rin kaming parang mga tunay mong anak. Inipon ko ang lahat ng lakas ng loob na meron ako para puntahan ka at humarap sa'yo. Gloria, patawarin mo ako. Hindi ko hiniling na tanggapin mo akong muli dahil hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pero sana, kung hindi man ngayon, sana balang araw mapatawad mo ako. Huwag kang lumuhod sa harap ko. Pareho lang tayong makasalanan. Gloria, Sa tingin ko, totoo nga ang sabi nila. Marriage does not keep two people together. Nang ikasal tayo, sabi ng pare, ikaw at ako ay iisa na. Marahil nagsimulang malihis ang landas ng ating relasyon nang isipin nating isa lang sa atin ang may diferensya. Masyado akong naging confident sa abilidad kong pagtakpan ang iyong pagkukulang at hindi kita binigyan ng pagkakataong tugunan ang sitwasyon ayon sa kakayahan mo. Akala ko it was a manifestation of unconditional love. Pero ang totoo, masyado akong naging makasarili.
Patawarin mo ko. Pareho tayo nagkamali. Kaya kailangan nating harapin ang kabayaran ng pagkakamaling yun. Gloria, patawad. Patawarin mo ako. Pagkatapos nito, sana huwag na nating dagdagan pa ang mga maling desisyon na ginawa natin. Ayusin mo ang buhay mo, Ed. Hindi pa katapusan ng mundo. Kwento lang nating dalawang naghukas. Magkahiwalay man, pero pareho tayong maaaring magsimulang muli. Dahil may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang inako ko ang kahinaang dudurog sa pagkatao mo. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Gloria. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Malyari Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahakdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.